kaugnay ng inyong isinasagawang pag-aalaala sa marami-rami na rin taon ng pagkakaanib sa iglesia at pagkakatatag ng lokal na ito ay isang magandang pagkakataon ang umagang ito para ating puriin ang ating pananampalataya at pagkakilala kung ito ay nakarating na sa kasakdalan. Ang aking tinutukoy ay ang ating pagharap sa lahat ng mga suliranin ng ating buhay. Alam ko na sawang-sawa na kayo at pagod na pagod sa mga naririnig nating masasamang mga balita, hindi man dahil sa nagaganap na ligalig ngayon sa sanglibutan, ang ating bansa ay matagal na nakabaon sa napakaraming suliranin. Itong pagkakaroon ng kapighatian ay natural na sa buhay ng bawat tao. Ang kapighatian ay maraming pinanggagalingan. Isa na ang suliranin sa kabuhayan, pagka ang tao'y nawala ng hanap buhay o nagdaranas ng kahirapan, ay nakakaramdam siya ng kapighatian. Pagka walang kapayapaan sa kanyang sambahayan, meron siyang suliranin sa kanyang anak, sa asawa o sa pamilya, ay nakakaranas tayo ng kapighatian. Kung tayo ay Iglesia ni Cristo at nagdaraan sa mga pagsubok at pag-uusig, isa na namang uri ng kapighatian. Kaya para sa tao, ang kapighatian ay masama. Pero ngayon, sa ating pag-aaral, ay dadalhan ko naman kayo ng magandang balita. Sapagkat sa Biblia, para sa tao ng Diyos, merong kapighatiang hindi masama. Maaaring magtaka kayo niyan, pero alinsunod sa banal na kasulatan, ang kapighatian ay maaaring gamitin. Unawain niyo ito, ang kapighatian ay maaaring gamitin ng tao ng Diyos sa kanyang ikabubuti. Kung sasabihin ninyo sa akin na hindi ba ang pinakamabuti ay mawala na ang kapighatian, yan po ay hindi maaaring mangyari. Ano dahilan? Pakinggan ninyo ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo kung bakit hindi natin may iwasang makatagupa niyang kapighatian sa 16:33 ng Juan. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay meron kayong kapighatian. Paano ho natin may iwasan? Nasa sanglibutan tayo. Ano sabi ni Kristo? Ano raw ho yung kapighatian? Yan ay narito sa sanglibutan. Gusto ninyong mawala sa kapighatian? Umalis kayo sa sanglibutan. Pero samantalang narito tayo at nabubuhay sa mundong ito, tiyak masasagupan natin yan. Bakit sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na dito sa sanglibutan ay narito ang kapighatian? Ano ho ba ang mararanasan ng tao pagka nabuhay siya sa mundong ito? Pakinggan ninyo sa 14:1. Ang taong ipinanganak ng babae may ilang araw lamang at puno ng kabalisahan. Ewan ko kung sino sa nakikinig sa akin na hindi pinanganak ng babae. Pagka lahat tayo ipinanganak ng babae, ayan ho ang natural na mangyayari. Ano ho ang sabi ng Biblia? Sa taong ipinanganak sa mundong ito, tangi sa kakaunti lamang ang kanyang araw ay punong-puno pa ng kabalisahan. Hindi ho lang kabalisahan. Pakinggan ninyo sabi ng Biblia, ano-ano pa ang daranasin ng tao na ipinanganak dito sa sanglibutan. 5:17 ng Ecclesiastes. Bukod dito, ang buhay natin ay laging may alinlangan, Oh. puno ng balisa, hapis,
karamdaman at kabiguan. Hindi ho ba totoo yan? Alin hong buhay ng tao hindi nagkaroon ng mga alinlangan? Alin buhay ng tao hindi nagkaroon ng kabalitahan, happy? Sino hindi nagkaroon ng karamdaman? Sino hindi nakalasap ng mga kabiguan? Yung lahat ng yan, natural na buhay dito sa mundo. Kaya hindi ho ang tinatalakay natin dito, sisihin, bakit may kapigatian? Iwasan ang kapigatian. Hindi natin magagawa yan. Alam niyo, pinag-uusapan natin dito, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, paano natin haharapin ang kapigatian? Para sa sanglibutan, masama yan. Pero sabi ko na sa inyo, ayon sa Biblia, para sa tao ng Diyos, ang kapigatian ay maaaring makabuti. Dahil ho ba sa pagpapalit ng gobyerno? Dahil ho ba sa pag-iiba ng mga pinuno? Makalulunas kaya sa kapigatian, sa suliranin ng mundo, sa kaapihan ng tao, ang mga nasa kapangyarihan? Pakinggan ninyo sa 4:1 ng Ecclesiastes. Nakita ko ang kawalan ng katarungan sa daigdig. Ang mga inaapi ay lumuluha, ngunit walang tumulong sa kanila, Bakit? sapagkat makapangyarihan ang sumisikil sa kanila. Masama pa eh. Sa halip na yung may kapangyarihan, ang lumuna sa kaapihan, sa bagay, yun ang sinasabi sa Biblia, yun ang nangyayari sa mundo eh. Ang sabi ng Diyos, yung mga lumuluha, wala namang tumutulong sapagkat ang mismong nasa kapangyarihan ang sumisikil sa kanila. Ayoko na hong dagdagan pa yun. Kung tanggapin ng tao, nasa kanya na yun. Kung hindi niya tanggapin, nasa kanya rin yun. Pero itong Biblia, hindi mo nagsisinungaling. Ayun, baka naman sumama ngayon ng paniniwala natin sa Diyos at sabihin natin, bakit po kaya nagkaganyan? Akala ko ho ba ang tao gawa ng Diyos? O hindi ho ba ang tao para sa kabutihan? Bakit ho itinahintulot ng Diyos na ang tao mabuhay sa ganyang kalagayan? Nasa kapighatian, nasa kabalitahan, nasa kabiguan, nasa lahat ng kaapihan, samantalang siya ay nilalang ng Diyos. Nilalang ho ba ng Diyos ang tao para magdanas ng lahat ng katakot-takot na hirap sa buhay na ito? Pakinggan natin ang Ecclesiastes 7:29. Ito lamang ang natitiyak ko. Ang tao'y nilikha ng Diyos sa kabutihan, Aba, wala kasalanan ng Diyos. Tuloy. ngunit ang tao'y nag-iisip ng kung ano-anong bagay. Ano ho ang katotohanan noong lalangin ng Diyos ang tao? Mas kitignan ninyo kasaysayan. Hindi ho naman nilalang si Adan at si Eva sa ganitong sitwasyon. Alam niyo ang tawag doon sa pinaglagyan sa kanila na Eden? Paraiso. Paradise. Ano po ibig sabihin nun? Nandun ng walang kahulilip na kaligayahan. Maisipin yung tao doon walang hanap buhay? Hindi kailangan. Hindi kailangan magbungkal ng lupa. Wala akong problema, walang kagalit. Pero sabi ng Diyos, ang tao ang nag-isip ng kung ano-ano. Yan ang aking hahabulin. Ano po ba ibig sabihin nun? Kaya napasama ang tao, nag-isip siya ng kung ano-ano. Isaiah 59:7 hanggang 9. Tinatakbo ng kanilang mga paa ang kasamaan, Kaya, at sila'y nagmamadaling magbubo ng walang salang dugo. no tao Tuloy pa. Ang kanilang mga pag-iisip ay mga pag-iisip ng kasamaan. Hindi ba? Totoo yun? Totoo Sige pa. Kawasakan at kagibaan ay nasa kanilang mga landas. Sige pa. Ang dalang kapayapaan ay hindi nila nalalaman at walang kahatulan sa kanilang mga lakad. Sila'y nagsigawa para sa kanila ng mga likong landas. Ang mga masasamang relihiyon. Tuloy pa. Sino man na lumalakad doon ay hindi nakakaalam ng kapayapaan. Ito pa, 9. Kaya ang kahatulan ay malayo sa amin. O umaabot man sa amin ang katwiran. Kami nagsisihanap ng liwanag. Ngunit narito, kadiliman ng kaliwanagan. Ngunit nagsisinakad kami sa Yan kadiliman. ang kasaysayan ng tao. Nilalang ng Diyos sa kabutihan, nag-isip ng kung ano-anong bagay. Anong bagay? Ang sabi ng Biblia, tinakbo ng kanilang mga paa ang kasamaan. Ano ba yung kasamaan? Kasalanan. Ano ba yung kasalanan? Pagsuway sa Diyos. Totoo ba yun? Oo.
Bakit nawala sa halawanan ng Eden ng tao? Dahil sa kasamaan. Dahil sa pagkakasala ng mag-asawa. Pinalaya sila ng Diyos. Nawala sila sa biyaya. Ang sabi ng Biblia, sila'y madaling nagbububo ng walang salang dugo. O ano ba nangyari? Hindi ba nagkaanak si Adan at si Eva? Sino anak? Si Cain, si Abel. O ano ginawa ni Cain? Hindi ba pinatay sa walang kadahi-dahilan ang kanyang kapatid na si Abel? Tama sabi ng Biblia. Nagbububo ng walang salang dugo. Hanggang ngayon. Ano ang katuturan nung nangyayari sa Gulfo? Sa gitnang silangan? Nadigmaan. Walang katuturan yun. Yun ho pagbububo ng walang salang dugo. Isipin ninyo, baksakan ninyo ng misil ang Israel na wala namang kakibo-kibo. Yun namang mga binaksakan, hindi naman mga lugar ng militar. Kundi ang binaksakan no, mga residensya, mga taong wala namang arpas, hindi naman lumalapas. Pero yan ho ang papel ng tao. Patayin ang kanyang kapwa, magbubo ng walang salang dugo. Gaano karami ang ginagastos niya sa digmaan yan? Siguro nabalitaan na ninyo, 500 milyong dolyar isang araw. Isang araw. Gaano karaming tao kaya ang kakain noon sa Pilipinas? Pero yun inaaksaya sa pagpatay. Gaano ho ang hinihingi ng Israel na bayad sa kanila ng Amerika dahil sa ayaw silang papasukin sa gera, sila naman ginigera, humihingi ngayon sa Amerika ng 13 bilyong dolyar. Gaano ho ang nagastos ng mga malalaking bansa para lumikha at gumawa ng mga sandatang nakamamatay? Trilyon, hindi na ho bilyon. Trilyong dolyare. Hindi ho pa tama sabi ng Biblia? Ang tao nag-isip ng kung ano-anong bagay. Hindi balik kung bagay sa ikabubuti, ang pag-iisip, ang wika nila, kasamaan, kawasakan, kagibaan, ang nasa kanilang mga landa. At ano pang masamang ginawa ng tao? Nagsigawa para sa kanila ng mga likong landas. Alam ba niyo kung ano ibig sabihin ng likong landas? Ang tamang landas ho, yung papunta sa Diyos. Gaya ng sabi ng Kristo, ako daan, ako ang katotohanan, sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kung hindi sa pamamagitan ko. Sabi ni Kristo, gusto mong dumaan sa akin, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Yun ho ang tamang relihiyon. Sabi niya, ako pintuan, pumasok ka sa akin. Sa ating madalas na pag-aaral, sinapapasok tayo para maging isang kawan o iglesia ni Kristo. Yun ho ang tunay na relihiyon. Pero ano ang ginawa ng tao? Gumawa ng kani-kanyang likong landas. Napalayo ang tao sa kahatulan, nagsihanap sila ng liwanag, ang kanilang nakita'y kadiliman. Kaya habang lumalaganap ang iba't ibang maling pananampalataya, lumalago rin ang kasamaan dito sa mundong ito. Ano po ang nagpalayo sa tao sa Diyos? Pakinggan ninyo sa Diyos. Kundi pinapaghiwalain ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan, siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Sabi niyo sa akin, ang tao ho, nilalang ng Diyos. Oo. Pero hindi niya pinakinabangan. Ano dahilan? Nahiwalay siya sa Diyos. Ano nagpahiwalay? Ang kanyang kasalanan. Kaya anong ugat ng lahat ng kapigatian? Anong ugat ng lahat ng kasawian? Ang pagkakasala o paglaban ng tao sa Diyos. Ngayon, mga kapatid, inuna ko yan para ipakita sa inyo, hindi na kayo makaiiwas sa kapigatian samantalang nasa mundo kayo. Ang isipin na lang natin, yung sinabi ko kanina, yun hubang kapigatian pwedeng pakinabangan? Pwede. Pwede hubang magamit sa ikabubuti? Pwede. Sino may sabi? Ang Biblia. Ano ang kabutihan na makukuha natin sa kapigatian kung tayo tao ng Diyos? Tao kayo ng Diyos, di ba? Pakinggan ninyo dito ho sa Gawa 14:22. Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya Ayan, eto na. at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian, maraming mga kapighatian, Oh. ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. O sino ayaw pumasok sa kaharian ng Diyos? Paano tayo papasok? Sabi ng Biblia, sa pamamagitan ng maraming kapigatian, papasok ka sa kaharian ng Diyos. Di ho makabubuti. Ang kailangan tuklasin natin, paano itong kapigatian magagamit sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Pero alamin muna natin, sino hong
magdaranas ng kapigatian ang papasok. Ang sabi sa binasa, yung mga alagad. Sino ba yung mga alagad na yon? 22 at 27. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Tuloy. Magdaranas muna tayo ng maraming kapigatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sino yun? 27. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib sa iglesia Sa iglesia, oh. Tuloy pa. at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila Tuloy pa. at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hintil. Sino ho ang tinutukoy na pagka nagamit ang kapigatian ay makapapasok sa kaharian ng Diyos? Mga kaalim sa iglesia. Aling iglesia? Yung kinaaniban ng mga hintil. Para na lamang wag tayo magtalo, at dami ng iglesia ngayon, alin ho bang iglesia yung kinaaniban ng mga hintil? 16:4 at 16. Na ipinain ng kanilang mga leeg dahil sa aking buhay, na sa kanila'y hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi naman ang lahat ng iglesia ng mga hintil. Ano pangalan? Magbatian kayo ng pananahali. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Alam niyo kaya ko niliwanag yan. Baka kasi makasalubong kayo riyan at sabihin, hindi ko na kailangan ng iglesia. Bakit? Nagdaranas na ako ng kapigatian. Sabi ng Biblia, pagka nagdanas ka ng kapigatian, papasok ka sa kaharian ng Diyos. Pero niliwanag natin, sino ang tinutukoy doon? Yung mga kaanib sa iglesia na kinaaniban ng mga hintil na alinsunod sa Biblia ang pangalan ng Iglesia ni Kristo. Kung Iglesia ni Kristo ka, magagamit mo ang kapigatian sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Bakit naman? Bakit naman sa pamamagitan ng kapigatian ang nasa iglesia papasok sa kaharian ng Diyos? Ano ho ba ang kaugnayan ng kapigatian ng isang iglesia ni Kristo? Pagka dahil sa pananampalataya para makapasok siya sa kaharian ng Diyos o para maligtas. Kolosas 1:24. Ngayon nagagalak ako sa aking mga hirap. Tignan ninyo. Kung yung hirap masama, hindi magagalak si Pablo. Pero gaya na sabi ko sa inyo, pagka iglesia ni Kristo, baliwala yung hirap, baliwala yung kapigatian. Kung ginagamit ho para sa kaharian ng Diyos. Ang tanong ko sa inyo, bakit man pagka ang kapigatian ay sa pagka-iglesia ni Kristo? Pakikinabangan natin. Ulit-ulit ang 24. Ngayon nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo. At aking pagkakangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia. Teka, liwanagin natin yan. Meron akong narinig kasi dyan Dahil sa kakulangan ng hirap ni Kristo. Baka naman isipin ninyo na hindi pa pala sapat yung hirap ni Kristo. Yun yung Kristo na namatay sa krus, gusto na ho ang hirap noon. Kaya nga namatay na, inakyat na sa langit. Pero alam nyo, ang Kristong yan, kasama ng nilalang ng Diyos doon sa tinatawag na isang taong bago. Sabihin nyo sa akin, sino ho ba ang bumubuo sa taong bago? Ano ho ba bumubuo ron? Sino ho ba ulo? Ayun. Alam nyo sino katawan? Yun yung ulo, tama na hirap. Merong katawan yun. Yun ang kulang sa hirap. Yung ulo, nakarating sa langit dahil sa naghirap. Sabi ng Diyos, paano ikaw nakatawan? Gusto mong makarating sa langit? Makiramay ka rin sa hirap ng iyong Pangulo. Sino ang katawan? Iglesia. Kaya pag tayong iglesia, nagdaranas ng hirap dahil sa pagka-iglesia ni Kristo, katulad ni Kristo, magmamana rin siya ng kaharian ng Diyos. Ngayon, ito ngayon ang tanong. Ano ho yun? Paano ho natin magagamit ang kapighatian? Sabi sa akin ng kapatid, naku, mahirap yan. Alam nyo masamang-masama sa akin yung kapighatian Lalo na ho ako, nawalan ako ng minamahal sa buhay. Iniisip ko ho, kung mahal ako ng Diyos. Isipin ninyo, kunin yung mahal ko sa buhay. Katakot-takot ho ngayon ng aking kapighatian. Pero kapatid, lahat naman ng tao sa mundo magdaranas niyan Hindi lang naman ikaw. Kung saan naman lang, siningil out ka ng Panginoon Diyos. Pero ang gusto yun, natural sa mundo, lahat tayo mawawala ng mahal sa buhay. Ako, nawala ng mahal sa buhay. Nawala ako ng magulang. Kayo, maaaring mawalan din ng asawa, kapatid, anak. O kaya, iba namang bagay. Hindi ho ba kapigatian? Ang itinatanong natin, paano ho magbubunga
ng pagmamana ng kaharian ng Diyos sa isang Iglesia ni Cristo ang kapigatian. 5:3 hanggang 4. At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian. Importante yun. Kamukha ng nangyari kay Pablo. Nagagalak sa kapighatian. Tuloy. Nalalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan. Ayun pa, ang kailangan sa isang Iglesia ni Cristo nagdanas ng kapigatian, kailangang magtiyaga. Pag tumigil ka sa pagsamba, hindi ka nagtitiyaga. Pag iniwanan mo yung Iglesia, lalo hindi ka nagtitiyaga. Pag binitawan mo tungkulin mo, lalo hindi ka na matyaga. Pag ayaw ka nang maglingkod sa Diyos, nawala ka na sa katyaga. Hindi mo pakikinabangan sa pagpasok. Para pakinabangan mo sa pagpasok, kailangan ikagalak mo at ikaw ay magtiyaga. Bakit? Tuloy natin sa susunod na talata 4. At ang katiyagaan ng nagpapatunay. Hindi nagkulit. Ng. At ang katiyagaan ng pagpapatunay. Ayun, iba yung kanina. Sige, tuloy. At ang pagpapatunay ng pag-asa. Alam nyo, importante ito malaman nyo mga kapatid. Para sa atin ito. Kaya kung ito sinikap na madala sa inyo, iniisip ko kung hindi maliligtas. Ba't naman hindi maliligtas? Abay, kung bitawan ng pagka-iglesia ni Cristo, basta masabihin mo kay Cristo, 100 taon ho ako sa iglesia. Nung ba dumating ako, nasa iglesia ka, wala ho . Ano dahilan? Masyado ho akong napigati . Hindi ho ba titignan mo yung 100 taon ko na paglilingkod? Ang importante, saan ka inabot ng kamatayan, saan ka inabot ng paghuko. Kaya, ang ating pinag-aaralan, yung hindi sisira ng ating paglilingkod sa Diyos. Ano ho yan? Kapigatian, gamitin mo sa pagtitiyaga, gamitin mo sa pagpapatunay, saka ka lang magkakaroon ng pag-asa. Yan ho ang tamang reaksyon sa kapigatian. Ito ang masamang reaksyon. Paano ho naman nakasasama ang kapigatian sa isang tao ng Diyos? Dito sa 4:5. Bakit ngayong dumaranas ng matinding kahirapan, ay tila ka nang hihina? Yan ang masama. Ano pa? Wari ibig mabuha. Nawawala ng pag-asa, kaya nga tumigil sa pagsamba. Tumigil sa Iglesia ni Cristo na buwan. Yan ho, masama. Kaya mga kapatid, ano ang dapat na maging pagkakilala natin sa kapigatian at ano ang dapat nating patunayan? Ang sabi ng Diyos, ang kapigatian dapat magbunga ng pagpapatunay. Ano ang dapat nating patunayan? Pakinggan ninyo sa 23 hanggang 12. Ngunit, nalalaman niya ang aking nilalakaran. Pagka kanyang nasubok ako, Ulit, pagkakanyang pagka kanyang nasubok ako, ay lalabas akong parang ginto. pagka ho nagdaranas kayo ng kapigatian, ituring na lamang ninyong kayo ay nasa pagsubok. Alam ba niyo ibig sabihin nun? Isipin ninyo yung may examen sa eskwela. Wala hong na-promote. Lalo walang nakagraduate nang hindi nakasulit sa examen. Tayo ho, ini-examen bago tayo ma-promote para pumasok sa kaharian ng Diyos. Ang examen ho, pagsubok. Ang pagsubok ho na ginagamit ng Diyos, kapigatian. Kaya ito ang sabi dito, anong dapat ninyong patunayan para malaman ng Diyos na kayo nakasulit pag dumating ang pagsubok? Ulitin mo, 10 hanggang 12. Ngunit, nalalaman niya ang daang aking nilalakaran. Pagka kanyang nasubok ako, ay lalabas akong parang ginto. Hindi masama ang pagsubok Tuloy. Ang aking paa ay sumunod na lubos sa kanyang mga hakbang. Yung po ang kailangan. Tuloy. Ang kanyang daan ay aking iningatan at hindi ako lumiko. Sige pa. Ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Aking pinagyaman ng mga salita ng kanyang bibig ng higit kaysa aking kailangang pagkain. Ano ang dapat natin patunayan pagka tayo nasa pagsubok? Kung tayo ay mananatiling tumusunod. Ano ang nangyayari sa iba? Pagdating ng mga pagsubok at kapigatian, binibitawan ang pagsunod. Halimbawa, sabihin na natin meron isang dalaga na Iglesia ni Cristo. Bata pa naman, 32. Gustong-gusto na niyang mag-asawa.
Gusto na niya mag-asawa. Hindi naman siya pwede manligaw. Babae. Dumating sa kanyang buhay ang isang manliligaw. May kaya pa. At ang sabi sa kanya, hahanguin ko kayo, pati pamilya mo, sa kahirapan, pag sinagot mo ako. Sanglibutan nga lang, ito ho ang pagsubok. Pinakikiramdaman ng Diyos, kanino ka kakampi? Sa pananampalataya mo, o doon sa alok sa iyo ng tukso? Kasi kaya ko sinabing tukso, noong buhay pa ho ang sugo, meron isang kapatid na rumaragasan. At yan ang ikinuwento sa sugo at ang sabi, alam mo kapatid, napakaswerte ko. Bakit? Akalain nyo ang lumiligaw sa akin ubod ho ng yaman. Ang sabi sa kanya ng sugo, kapatid ba? Ubod ho ng yaman. Oo, kapatid ba? Naku, may kotse ho. Kapatid ba? Yun ho lang. Hindi ho sanlibutan ho. Sabi ng sugo, hindi swerte. Ano ho yun? Tukso. Ano ba yung tukso? Yun ho ang mga pain ni Satanas para kakunin. Alam niyo si Satanas, hindi ho magpapain ng hindi maganda, hindi masarap, hindi kaakit-akit. Kaya ito ho sinasabi ng Biblia, iisipin natin mabuti. Pagdating sa atin, halimbawa, ito pa, tapos na ako sa tinukso yun. Ito na naman ang isa. May tungkulit sa iglesia. Payapang-payapa siyang naglilingkod. Pero kapos yung kanyang kinikita. May nag-alok na yun sa kanya ng magandang trabaho. Hindi naman masama ang trabaho. Ang question lang, hindi na siya makakatupad. At hindi pa siya makakasamba. Baka hindi lang Huwebes pati Linggo. Iniisip niya ngayon, naghihirap ako, iglesia nga ako. Pero, eto naman ngayon, hindi nga ako iglesia, pero kikita naman ako ng malaki. Swerte ba yun o tukso mga kapatid? Tukso. Iiwalay ka sa Diyos. Kaya ang sabi ng Biblia, yung nakasulit, yung nakapagpatunay na siya ay nakasulit sa pagsubok, ang aking pa ay sumunod na lubos sa kanyang mga hakbang, ang kanyang daan iningatan, hindi ako lumiko, hindi ako humiwalay sa utos ng kanyang labi, at aking pinagyaman ang salita ng kanyang bibig, higit kaysa kailangang pagkain, higit sa mga bagay na material, higit sa hanap buhay, higit sa kayamanan, mas pinahalaga niya utos ng Diyos. Yun ho ang nakinabang sa kapigatian. Yun ang nakinabang sa pagsubok. Yun ang papasok sa langit. Hindi ho yung nanghina, hindi ho yung tumarikot, hindi ho yung humiwalay. Yung nanindigan sa pagkaiglesia ni Kristo. Kaya ngayon pa, malalaman na ninyo kung kayo ligtas o hindi sa paraan ng pakikitungo ninyo sa lahat ng suliranin ng inyong buhay. Kaya, baka naman sabihin ninyo na lahat ho ba ng kapigatian dahil sa pagsubok? Hindi. Merong kapigatian hindi pagsubok. Pero mabuti rin. Ba ano yun? Dito ho sa 119, 67. Bago ako nagdalamhati, Bago? bago ako nagdalamhati, ay naligaw ako. Ba naman ito? Ngunit, ngayon pinutupad ko ang iyong salita. Ano pa ho ang isang kaukulan ng kapigatian? Ang sabi nito, bago ako nagdalamhati, naligaw. Ngunit ngayon, noong makaranas ng kadalamatian, ay tinutupad ko na ang iyong salita. Sa makasid, ang kapigatian ginagamit ng Diyos para ibalik yung mga naligaw. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, masama ho ba yun o mabuti? Huwag na kayo sumagot. 71. Mabuti sa akin, Baka naman hindi mabuti nakalagay dyan. nakasulat po, mabuti. Alin? Mabuti sa akin, na ako'y napighati. Ngayon ako nakarinig ng ganyan. Sasabihin siguro na iba. Napighati na mabuti pa. Bakit? Ulit-ulit, tapusin mo. Mabuti sa akin na ako'y napighati upang aking matutuhan Oh, ang mga palatuntunan mo. meron nung mga pagkakataon, nahihiwalay na tayo sa kagustuhan ng Diyos na tayo hapitin at ibalik, hindi naman siya mananaog sa lupa. Sabihin sa'yo, Anselmo. Sino ba Anselmo rito? Baka may Anselmo. Anselmo, halika, hindi tama yan. Dito ka, dito. Depende na sa inyo ngayon yun. Kung
magpipilit pa rin kayo sa tinatahak ninyong landas na papalayo, o papayag kayong bumalik. Eh yun hong nagsasalita rito, nakabuti sa kanya. Dahil papahiwalay na siya. Eh pero sinapit siya ng Diyos, ang ginamit ay kapigatian. Paano ho yun? Masakit ho ba yun? Tignan natin sa Hebreo 12:5-7 kung paano yun. Nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo? Sige. Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. At huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Aba, nasaan nyo palang parusa sunod? Sapagkat ang Panginoon ang mga iniibig niya O bakit nyo sasabihin masama? Tuloy pa. at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Ano dapat natin gawin? Tuloy. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Tuloy pa. Sinong anak ang hindi itinuwid ng kanyang ama? Alam nyo kaya sinabi ng Diyos yun, yung ama, anak, eh, yun ang maintindihan natin. Kayo, magulang, namamalo kayo siguro, o nagsasalita kayo sa inyong anak, o pinaparusahan nyo. Pero hindi ho nawawala pagmamahal. Maaaring yung anak ninyo, lalo na't maliit pa, nag-iiyak yun. Halimbawa ho, ang anak ninyo, ang laro ang gusto ilabaha, aba, hindi kayo papaya. Siyempre, aawatin nyo, pero yung bata, iiyak yun. Akala niya, inalisan siya ng kaligayahan. Pero kayo, na nakakaintindi, makamamatay. Eh, meron ng mga bagay dito sa mundo, akala natin kaligayahan. Pero alam ng Diyos, kamatayan natin, kaya tayo sinasaway. Kaya, ang sabi ng Diyos, eh, huwag mong ipagwawalang bahala. Paano ka sasawayin? Padadala ka ng parusa. Yun nga ang kapigatian. Sa makatwid, merong kapigatiang pagsubok, merong kapigatiang parusa sa pagtutwid. Para huwag mawala sa buhay at huwag mawala sa pagiging anak. Ano ang dapat ibunga sa atin ng pagtutwid? Sa Diyos. Sa loob ng maikling panahon, itinutuwid tayo ng ating magulang ayon sa inaakala nilang mabuti. Ngunit, itinutuwid naman tayo ng Diyos sa ikabubuti natin. Eh gusto kong ipagdiinan yun eh. Kailangan eh, magbunga yung pagtutwid sa ikabubuti. Hindi ba ang paksa natin dito? Ang kapigatian ba ay dapat makasama? Eh ito, ang sabi dito, dapat magbunga sa ikabubuti. Anong ikabubuti? Tuloy. Ngunit, itinutuwid naman tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging Ano banal. ang kabutihan? Tulad niya, Tuloy pa sa 11. habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, Ito ang kabutihan. lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Hindi ba ho yung taong nasa kasalanan, magulo buhay? Hindi ba pag naalis ka dun sa sitwasyon yon at napunta ka sa pagsunod sa Diyos, hindi ba magbubunga ng kapayapaan sa konsyensya mo at kapayapaan sa buhay mo? Kaya huwag mong mamasamain ang pagtutwid. Ang sabi ng Diyos, kahit na sa pasimula ay nagbubunga ng iyong paghihinagpis. Pagka tinanggap mo ang pagtutwid, magbubunga ng kabanalan at higit sa lahat ng kapayapaan at ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. Mga kapatid, pagyamanin ninyo ang mga salita. Araw-araw ho magiging problema ninyo. Hindi kayo makararating sa langit nang hindi mo na kayo magdadaan dyan. Pagdating, sabihin ninyo, ito yung narinig ko sa pagsamba. Nakahanda na ako, nakagayak na ako. Hindi na ako maaaring lindangin ng dyablo. Hindi na niya ako pwedeng tuksuhin. Kung ako'y sinusubok ng Diyos, hindi ako bibitaw sa kanyang salita. Hindi ako hihiwalay sa iglesia. Hindi ko hihiwalay na aking pananampalataya. Hindi ako aalis sa aking tungkulin. Hindi ko aalis sa aking paglilingkod. Kung ito naman ay parusa, tatanggapin ko may pagtitiis para magbunga ng aking ikalalapit sa Diyos at maalis ako sa pagkaligaw at sa pagkaiwalay. Ayun, mga kapatid. Hindi ko iiwan sa inyo yan nang hindi ninyo alam kung gaano kayo kamahal ng Diyos. Ngayon pa siguro iniisip na ninyo, baka hindi ko makaya. Tao lang ako eh.
Baka pagdating ng sapin-saping kapigatian at pagsubok madapa at malugmok din ako. Pero ang tanong, ano ho ang pangako ng Diyos sa atin bagaman makaranas tayo ng mga pagsubok na ito o mga pagsuswid na ito o mga kapighatiang ito, pababayaan ba niya tayo? Pakinggan ninyo, sabi, 5:17 hanggang 22. Mapalad ang taong sinasaway nitong Diyos. Pagtutuwid niya sa inyo'y huwag isama ng iyong loob. Pagkat ang sinugatan niya'y kanyang pinagagaling. Ang pinahirapan niya ay kanya ring inaalim. Hindi ho pababayaan. Tuloy. Sa tuwi-tuwi na, paningin niya'y nasa iyo upang ikaw ay ingatan. Ayaw ba ninyo yan? Tuloy pa. Laging handang sumaklolo. Sa Tuloy. panahon ng tagutom, di kanya pabayaan. Digmaan ang dumating ay hindi ka iiwan. Ika'y kanyang ilalayo sa bilang sanga-sanga. Kahirapan may danasin, di ka dapat na mangamba. Kaguluhan at tagutom, di lamang tatawanan. Mga halimaw sa paligid, di mo katatakutan. 24. Ang iyong sambahayan ay ligtas at panatag. Sa iyong mga kawan, isa may di Ano po ang mababawan. gagawin ng Diyos? Pagka tinanggap natin ang kanyang mga palo at saway, pag tinanggap natin ang mga ipinadala niyang kapigatian para subukin ang ating pananampalataya at tayo naman ay nang hawak sa kanyang mga salita at nanindigan sa ating pagkaiglesia ni Kristo. Ang sabi ng Diyos, yung kanyang sinugatan, siya rin ang magpapagaling. Yung kanyang pinahirapan, siya rin ang aalis. Ibig sabihin, pagdating ng pagsamba, pagka ikaw humarap sa Diyos, bababaitan niya. Aalilin ka niya. Susubo sa iyo ang kanyang banal na espiritu. Ipararanas ang kanyang kapangyarihan. Hindi man tinig ang iyong narinig, para mo nang narinig ang sinasabi ng Diyos, anak. Manghawak ka sa tinanggap mong salita. Ako ang nasa unahan mo. Hindi kita bibitawan, hindi kita pababayaan. Alalahanin mo, hinihintay kita dito sa aking kaharian. Pag nalampasan mo yan, magkikita tayo. Isama mo yan ang iyong asawa, isama mo yan ang iyong mga anak, yan mo sila palakihin at yan mo sila turuan ng wastong pananampalataya. Hindi kayo magkakahiwa-hiwalay. Pagdating ng Diyos, isipin yung sabi ng Diyos na kanyang pagmamahal sa atin, ang kanyang paningin sa tuwi-tuwi na sa atin para tayo ingatan. Nakahanda siya pirme para tayo sumaklolo, para siya ang sumaklolo sa panahon ng gutom, sa panahon ng digmaan, sa panahon ng lahat ng mga pag-uusig. Siya ang nakaalolay at nakabantay sa iyo. Mga kapatid, gusto kong hikayatin kayo. Nalulungkot ba kayo? Kayo ba'y nahahapi? Kayo ba'y may balita? Kayo ba'y may paggabat? Kayo ba'y may suliranin? Kayo ba'y nakasalirapan? Bakit hindi ninyo subukan? Ilapit na lahat sa Diyos. Kung nung una, hindi kayo nakaramdam agad ng sagot, baka sinusubok niya kung gaano kayo katatag, kung gaano kayo katyaga. Tandaan ninyo, ang kapigatian ay dapat magbunga ng katyagaan. Kaya, hinihiling ko sa Diyos, Ama, basbasan mo ang mga magulang. Haawaan mo sila, lalo na ang nakahanap ng ikabubuhay. Basbasan mo po ang isang ina na siyang tumatanggap ng mga biyaya sa bahay, mapaghustusanan niya ang mga pagpapahal ng ipinagkakaloob mo. Basbasan mo ang kanilang mga anak. Aman Diyos, pagpalain mo lahat ng sambahay ang narito. Pati ng mga anak mong hindi nakapasok sa kapilya, hinihiling ko sa iyo, abutin mo sila ng iyong biyaya. Bibitawan mo ba ang bawat isa sa amin? Pababayaan mo ba kami sa suliraning ito na saping-saping dumarating sa aming buhay? Hindi mo ba kami aalalahanin sa panahon ng aming pagdalangin kahit sa tahanan, kahit sa pagsamba, katulad ngayon? Inaanyayahan ko ang kapangyarihan ng Diyos. Opo, Ama, halika. Bumaba ka sa kapilyang ito. Halika sa lahat ng mga anak mo. Patatagin mo sila sa pananampalataya. Ang mga may tungkulin, huwag mo silang pababayan. Ang nasa kapigatian ay alingin mo. At higit sa lahat, yakapin mo kami para huwag kaming magkawatak-watak. Makarating kami sa piling mo pagdating ng dakilang araw. Mga kapatid, sumasampalataya ba kayo sa Diyos?
Nasasabik na ba kayo na makatahan sa bayang inihanda niya? Konting pagtitiis pa, konti na lang. Malapit na niyang isugo si Jesus. Ang hinihiling ko lang kay Jesus, Jesus na aming Panginoon, gaya ng pangako mo, wala kang iwawala kahit isa. Lahat ng narito sa loob at sa labas ng sambahan, isama mo sa iyong dadalhin sa iyong banal na kaharian. Tumayo kayo tayo mananalangin. Panginoon, aming Diyos, maraming salamat sa iyo. Ngayong umaga, inadadama ka po ng iyong mga anak. Ang dalangin ng aming mahal na kapatid ay pinakikinggan mo. Alang-alang sa iyong mga anak sa lugar na ito. Masdan mo kami. Tingnan mo ang mga magulang. Masdan mo ang kanilang mga anak. Ngayon ay nasasabi kami sa iyo. Natanggapin ang iyong mga biyaya. At kami palasapin ang iyong mga pagpapala. Paano'y nabubuhay kami sa gitna ng mga daigdig, sa makasalanan sa libutan. Ama, huwag mo kami kalilimutan. Huwag mo kami pamabayaan. Paano'y dito? Iba't ibang uri ng kabigatian ang nararanasan ng iyong mga anak. Maraming iba't ibang uri ng mga pagsubok sa buhay ang nasasagupan ng iyong mga anak araw-araw. Oh, Ama! Ama! Halika kayo! Lapitan mo lahat ang mga anak mo! Palibas ay hirap ng mga anak mo! Patan ang aming iisip! At ang aming mga kaluluwa! Paano'y dito sa mundo? Narito ang hirap! Narito ang kapigatian! Narito ang mga pagsubok! Narito ang mga pag-uusik! Narito ang mga kahirapan sa buhay, iba't ibang mga kaguluhan na nararanasan ng daigdig. Ama, papabayaan mo ba kami? Iiwanan mo ba ang iyong mga anak? Paano kami mabubuhay ng nag-iisa? Paano kami makatatayo sa kanaming mga sarili? Ang kailangan namin ay sa tulolo mo, ang tulong mo, ang kaliwang nagmumula sa iyo. Pag-ibig mo kayo ng mga anak mo. Ama, tignan mo kami. Tignan mo ang mga nasa loob. Ang nasa labas ng bahay sa mga. Kanina pa hinahanap mo kami. Hinahanap ka rin ang iyong mga anak. Sabik na sabik sa'yo. Ang mga anak mo ito